Ayon sa isang lumang paniniwala ng ating mga ninuno, ang bawat bagay na may buhay ay may payaso ng kamatayan. Payaso ng kamatayan, Ginoong Ermitanyo? Oo. At ang mga payasong ito ay nagdiriwang sa ating pagsilang kagaya ng ilan sa ating mga magulang. Hindi naman lahat ng mga magulang masaya sa atin, di ba? Sasayaw, lulukso ang mga payaso natin ng ayon sa ating karanasan. Sasayaw? Lulukso? Paghihintay nila sa ating kamatayan. Paghihintay nila sa kanilang pag-iyak. Totoo ba yung sinasabi nyo? Oo, patutunayan ko. Wala ka na bang itatanong? Andrew, maraming bagay sa mundo ang dapat baguhin. Katulad ng mga paniniwala, mga gawi, matuto kang magtanong, maging mapanuri, makipagtalo ka. Andrew, wag nang lamunin at basta na lang paniwalaan ang lahat ng mga bagay na naririnig mo at nakikita. Talasan mo ang iyong paningin! Talasan mo ang iyong pandinig! Talasan mo ang iyong pandama! Morning, sir. Si Andrew. Talaga? Nasaan ba si Andrew? Sir Fernando. Good morning, Morning, Sir Sir Fernando. Sir, good morning ho. Ano nangyari doon? Bakit parang wala yata akong naririnig na quote mula sa bagong binabasa mo, ha? Mr. Bookworm? Nawala ko yung libro eh. Ha? Nawala mo yung libro? Okay naman. Iningatan ng nanay ko yun eh. Tsaka, regalo ng itay yun. Pare, hindi ko nga alam kung paanong nawala eh. Anak nang, paano yung pag hinanap sa akin ng nanay ko yun? Pare, libro lang yun. Eh di bumili tayo ng bago, hindi ganun kadali yung pare. Regalo ng tatay ko yung pare. Pare, hindi ko talaga kasi alam kung paanong nawala eh. Hawak ko yun eh. Ano yan? Sorry, Bojo. Sige, hiya mo na. Ako nang bahala ron. Pare, sorry talaga ah. I-solve natin. Saka ba dumaan? I-trace natin yung mga pinuntahan mo. Yung ginawa mo. Isipin mo.
palengke. May dumang eroplano ang baba ng lipad. Ma, di ba kayo nasakyan ko kahapon? Oh, Wala ho ba kayo nakitang libro? wala. Wala eh. Pucha naman pare, ang hina mo. Pare, hindi naman ako ganito eh. Sa init lang siguro. Andrew, ayun yung store oh. Tara, bilis! Woo! Ano ba kayo? Ibenta mo na kasi yung kalabaw ng tatay mo. Eh di pinatay ako nun. Hindi naman tayo mabibisto eh. Tayo lang makakaalam. Alam nyo, isang truck na libro ang mabibili ni Kokoy. At lahat ng gustong basahin niya. Mabibilang pa niya ng bahay ang tatay at nanay niya kung magiging successful tayo. Sa pag-aaral? Matagal pa yun. Biro nyo, magka-college pa lang tayo. Kayo. Ako ewan ko kung makakapag-college pa ako. Huwag kang mag-alala. Papasa ka sa scholarship. Ikaw pa, certified genius ka. Genius ka, men. Ulul. Eh kung hindi ako makapasa, Eh di magtrabaho ka. Working student. oo nga. Pero ano naman kayang trabaho? Ang gulo nyo. Hindi pag-aaral at trabaho ang pagkakita natin ng malaki. Yung script? Di yun. Thesis lang yun. Tsaka kung di bali kung maibenta natin yun. At tsaka commercial lang daw nabibenta, sabi ni sir. Di ba? Eh ano naman ang naisip mong pagkakaperahan natin? Bangko. Ano? Bangko. Bangko? Gago ka ba? Krimen yan, men. Huwag natin seryosohin. Gawin nating laro lang. Tsaka kailangan, maingat tayo. Tsaka kailangan, gawin nating malinis to. Para wala sabit. Di ba? Kaya ba natin? Hindi pa pwede. Crime yan eh. Pare, ano nga bang sabi ng character ko sa script? It's open season to rob a bank. Open season, pare. Anong gagawin natin sa pera? Natural. Pag-hati-hatian. Hating kapatid. O ano? Paano yung libro? Ba't ngayon ka lang? Saan ka ba nang galing? Ano bang ibibigay mo? Ba't di mo tapusin?
ng mga nawiwiling manliling lang at nagsisipaglamay sa gabi sa paniniwalang ang lahat ay nakakulong tulog. Kapag ka naliwanagan ng sungayang anak ng dilim, ay isang kakilakilabot na ganti ang mamamalas. May lakas na naimpit ng maraming daang taon, mga pirasong patak-patak na lason, mga buntong hininga na biglang tatalsik at sasabog. Ang araw ng pag-uusga ay naririto na. Didilim ang langit at biglang babagsak ang mga mabibigat na mga bato. Sawang-sawa na ako sa buhay na ganito. Ngayon na lang dahil may sakit ako. Hindi ka magkakaganyan kung tinigilan mo ang paglalasing. Tama na. Anong ginawa mo nun, ha? Puro inom, puro babae, puro sugal. Katsang ka ng katsang. Tama na. Bakit? Ayaw mong marinig ang mga kalokohan mo? Nahihiya ka na ba ngayon? Tama na sabi eh. Hirap na ako. O bakit? Kung natatakot ka, huwag na nating ituloy. Naduduwag ka? Di ako duwag ha. So, ano problema mo? Okay. Tara na! Akin na yan. Let's go. Sobrang dami naman yata ng hamburger na yan, Andrew. Takaw tingin kasi yan eh. Kayo rin. Baka kailanganin natin to. Pare, ano yun? Pare, nasaksak oh. My God! Oh!
Shit! Pare, close! Shit, close. Shit! Shit! Gago gumawa ng schedule! Gago! Tanga! Tinawag mo akong gago? Tanga, ha? Oo! Napakalaki mong gago! Hindi official holiday ngayon. Hindi ko alam na anniversary pala nila. Alam mo ba yun? Bakit di mo chinig schedule? Hoy, ano ba? Tigilan niyo na nga yan! Ano ba kayo, ha? Parang Tama na! Tama na! Ano yan? Talikod! Ilagay ang mga kamay sa ulo! Talikod! Sir, nagkakabiruan lang, sir. Tumahimik ka, sundin lamang ang inuutos ko. Ano ba pinag-aawayan nyo? At sino nag-aaway dito? Ako, tsaka siya. Kasama naman po kami sa inyo eh. Tsaka, wala naman po kasalanan tong dalawa eh. Ops! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Hindi kita pinagagalaw! Ano ba pinag-aawayan nyo? Chick, sir. Sino siya? Naku, hindi ho ako. May pareho nilang dinidiskartehan. Napakabata nyo pa para mag-away sa... Sambang club yung baka kilala ko. Totoo naman po yung sinasabi namin eh. Mga sinungaling! Ano ba talaga pinag-aawayan ninyo, ha? Anak ko siya ni... Penging hamburger, ha? Uy! Marlene! Uy! Bye-bye! Sige, paypayan nyo lang yan. Susunod, huwag na kayo mag-aaway sa... Bye-bye, sige pa! Okay, solve na tayo. Na-check ko na. Siguradong hindi sarado ang bangko bukas. Newsbreak, isa pong napakahalagang balita. Kasalukuyan nasusunog ang sektor ng mga bangko sa kahabaan ng Calle Real. At hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nalalaman kung ano ang pinagsimula ng sunog. Baka may ibig sabihin to ah. Umatake tayo, close ang bangko. Pagkatapos, nasunog. Masyado kang pamahiin. Nagdadalawang isip ka na ba? Di naman. Pero pare, parang may ibig sabihin ng mga nangyayari. Diba? Walang ibig sabihin yung mga yon. Okay, kalimutan na natin yan. May alternative tayo. Yung bangkong dinidepositohan ng papa ko. Yun na lang. Alam na alam ko ang loob ng pati schedule. Doon ako kumukuha ng allowance ko. Di pati pera nyo madadamay. Oo nga. Kayo talaga ang bobobo nyo. May insurance ang pera sa ganyan. Ganun ba yon? Oo, ano? Call ba kayo?
Ang mamatay, mahihimbing. To be or not to be. Mga walang silbi! Ngunit na marangal. Mga teenager lang, Ang hindi niyo mamatay. kayang supuin! At gusto niyang pumalaot doon sa may dagat. Hoy! Kwento mo sa akin! Opo, alas 9 po ng umaga, may isang Ang lalaki mamamatay. nakaupo sa sopa. Ang biglang lumapit sa akin at biglang tinutukan ako ng baril. At sinabi po sa akin na ibigay ko daw sa kanyang pera. Bojo? Oh, bakit Bojo? Wala. It's a good season to rob a bank. Adios! Boses teenager. Mga bata nga. At hindi nila maitatago kahit maglagay pa sila ng fake na bigote. Mga teenager ang gumagawa ng organized crime ngayon. Ano na nga ba nangyayari sa bayan natin, Lieutenant Poss? Mr. Bank Manager, magkalong sweldo mo? 100,000 monthly. Ang janitor, 3,000. Saan ka nakatira? Wala ba kayong bahay? Ikaw, wala ka bang bahay? Meron. Pero ayoko ron. Lagi ako sinasaktan ng tatay at nanay ko. Nung maliit pa ako, dinala ako ng nanay ko sa Cubao. Iniwanan nila ako sa kanto. Pero hindi nila ako binalikan. Tara! Uy! Tara! Isa lang! Isa lang! Bibigyan ko kayo lahat!
Salamat. Okay ka. Namimigay ka ng pera? Ikaw ba si Kristo? Kristo! Saan pupunta, Kristo? Kristo! 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 Good evening, Mr. Secretary, for the unfortunate. Hello. This is the saddest day of my life. Say cheese! Ang gobyerno nito ang bahala sa'yo. Don't you worry. Saan po ninyo siya dadalhin, Mr. Secretary? Sa United Nations. Say cheese, sir! Gusto kong ipakita sa buong mundo ang kalagayan ng kabataang Pilipino. You are very kind-hearted, young man. Thank you very much for your donation. Your money will help rehabilitate the street children, the very, very unfortunate street children of our motherland. Sana'y marami pang kagaya mo ang magbibigay ng pera. Ang ahensyang ito ng gobyerno ay hindi titigil hanggat marami pang kabataang nagkalat sa lansangan. Saan mo nga pala kinuha ang pera? Minana ko po. Meron pa ba? Dalahin mo rito agad para magamit. Saan bang bahay mo? Ano ho bang mga programa nyo para sa mga street kids? Abay, napakarami. First, we categorize them. There are 3 kinds of street children. First, we have the community-based. These are the ones who have homes, but they are in the street. Second, we have the center-based. These are the ones who occasionally stay in orphanages and rehabilitation centers. And lastly, and talagang least, we have the street-based. These are the ones who have no homes, and they don't stay in centers. After that, we conceptualize and study what is the best for them. And then, after proper deliberation, we drop a proposal, and then again, after thorough deliberation, we submit the proposal to the proper channels, and then after proper and thorough deliberation by the proper channel, if approved, the proposal will then be sponsored by a congressman or a senator, and then after strict scrutiny and perusal, it will be proposed as a bill, and then after debates and arguments on the matter, it will be voted upon by the lawmakers so that the proposal will become a law. After maybe 10 years, 15 years, yung iba ay mabilis naman, like 3 years, and then the implementation. Maghahanap ka ng pera para punduhan. Ganon. Kaya mahalagang ibigay mo na lahat ng pera mo sa akin. Marami na nga itong naibigay mo sa akin, pero kulang na kulang pa para makatulong sa mga street kids. Paano niyo ho ba tinutulungan yung mga batang lansangan? Oh my God, kasasabi ko lang! Hindi ba maklaro sa'yo yan? Sige po, Mr. Secretary. Secretary for the unfortunate! Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Hoy, lumabas, bumalik ka rito! Sa trabaho, nag-overtime ako.
Anong gusto mo sabihin ko? Sinasabi Na nagpasarap ako, nag-enjoy, ng lalaki. Magpalakas ka, magpagaling ka. Kung gusto mong nasa bahay lang ako. Magkakalis sa si Kokoy, wala pa tayong pagtustos sa pag-aaral niya. Si Minerva, high school na. Eh, yung dalawa pang maliliit. Isa-isa. Hinihimay-himay niya ang mga alaala. Malabo. Nagiging malinaw. Naglalaho. May mga tiinig na naghahanap ng aruga. May gayaing nais siyang patulugin. Himlay na ako. Pagod na ako. Nais ko nang mamahinga. Kahit sa panaginip, makita ko man lang ang mga anak ko. Ang mga anak ko. Dati raw aktres sa teatro si Mami. Paano kayang maging isang aktres? Hindi ko na siya nakilala eh. Bata pa kasi ko nung mamatay siya. Dito kita ipagpapatayo ng dream house mo. Di ba sabi mo gusto mo ng exotic na bahay? You will have it, baby. Thank you. Di ba sinasabi mong gusto mong may batis? Diyan ko ilalagay ang batis. With all the exotic fishes in the world. May bangka, may cottage, may pamingwit. At ako ang sirena. Kaya lang may problema sa batis eh. Ano yun? Pamamahay ng lamok. Stagnant water eh. Oo nga no, pero may solusyon dyan. Ano? Tsaka na natin isipin. Ano pa ba? Yes! Computer room! Siyempre naman. Pero hindi yata ako sold sa sinasabi mong ayaw mong may bakod. Bakit? Hindi safe, Merly. Alam mo, Andrew, hindi problema yan. Eh di maglagay tayo ng alarm system. Kahit dagaw o insekto, ang intruder, matatrack down. Ewan ko ha, kahit alarm hindi uubra sa Pinas. Isipin mo yung may bakod hanggang bubong, nilolooban. May massacres pa nga, may rape. Yung pa kaya walang bakod, wow, parang malabo. Marami namang baril ang daddy eh. Mag-round the world tayo. Tour. Bakit sila magtutour? Mamamasyal. Kailangang may dahilan. Gusto namin mag-enjoy. Makita ang mundo. Hindi yan dahilan. Wala naman kaming ibang gagawin kundi mag-enjoy. Kailangang may dahilan kayo. Dahil kung wala, wala kayong karapatang makita ang mundo. Wala kayong karapatang mabuhay. May hinahanap ba kayo? Magkano ba ang ticket? Yung listahan. Ito ang listahan ng mga pupuntahan namin.
Rome, Paris, London, Moscow, Baghdad, Jerusalem, shuttle, computers. That's right! Mahilig ako sa computers. Gusto ko makita si Bill Gates, ang mansion niya, at ang main office ng Microsoft. Mhm. Here. Bon voyage. Sana'y makarating kayo sa inyong paroroonan. Nasa internet ka ba? Sa information highway? Oo. So, you are part of the vision. Ayun o, pare. Tingnan mo. Baba, pare. Baba. May paniniwala na kapag mababa ang lipad ng mga dambuhalang ibon, may mga salot at sakunang darating. Maraming mababaliw sa kadudurog. Maraming madudurog sa kabaliwan. Shit, ano ba? Ng mga nawiwiling manliling lang at nagsisipaglamay sa gabi sa paniniwalang ang lahat ay nakakulong tulog. Kapag ka naliwanagan ng sungayang anak ng dilim, ay isang kakilakilabot na ganti ang mamamalas. May lakas na naimpit ng maraming daang taon. Mga pirasong patak-patak. Hello, Andrew. Nalason, mga buntok. Sa sabog, ang araw ng pag-uusga ay narinig. Pinatayang maabot ka sa pitong katao ang nalibing sa pagbuka ng lupa at pagbagsak ng mga gusali. At ang pangwakas na balita, isang lalaki ang sumupang di umano'y. Nakita niyang naglalakad ang yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos kasama si Elvis Presley sa lupain ng mga tasadahi sa Mindanao. At diyan po nagwawakas ang ating balitang pangmadaling araw. Gising! Gising, mga kababayan! Mana, pwede ho bang magtanong? Oho, Nakita ho ba niyo si Bojo? hindi ho. Hindi ho talaga. Sige ho, salamat na lang. Manong, hindi ho ba nagagawi dito si Bojo? Hindi ko napapansin eh. Ilang araw na ho kasi hindi umuwi eh. Sila, tanungin mo sila. Baka alam nila. Ay, Kading, nakita mo ba si Bojo? Hindi ko pa siya nakikita eh.
Pare, ayoko na pare. Next time na lang ulit. Gabi na eh. Teka pare. Di pa tayo tapos eh. Ano ka mo? Sabi ko, hindi pa tayo tapos. Huwag ka muna dyan. Gago ka pala eh. Oh, Marley. Magandang gabi ho. Nasaan po si Bojo? Ilang araw ko na siyang hinahanap at hinihintay. Akala ko kayong lagi magkasama. Nakausap niyo ho ba si Kokoy? Oo. Hindi rin daw sila nagkikita. Maupo ka. Sige ho. Dumaan lang ho ako. Baka ho kasi nandito kay Bojo si Andrew. Sige po, salamat ho. Pera. Uy! Wow! Ginoong Ermitanyo? Ginoong Ermitanyo? Nakita niyo ho ba si Andrew? Oh, Marley! Hi, Kokoy. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba magtutol kayo ni Andrew? Hindi natuloy eh. Nasaan si Andrew? Hinahanap ko nga siya eh. Kokoy, buntis ako. Ha? Nang sinabi ko to kay Andrew, nagalit siya. Tapos di na siya nagpakita sa akin. Kokoy, paano to? Papatayin ako ng daddy ko. Samahan mo naman ako. Saan? May alam akong doktor na ipapa-abort ko na lang. Wag! Hayaan mo, hanapin ko si Andrew. Umuwi ka na. Hahanapin mo siya. Pakisabi naman sa kanya, oh. Kausapin niya ako. Sabihin niya sa akin ng diretso kung ayaw niya na sa akin at sa baby. Oo! Hayaan mo, hanapin ko siya. Salamat, ha. Marley! Mag-ingat ka, ha? Hey, you! Sino ka? Uy, pare. Tapos ng tour, Andrew? Oo. Kamusta ang Seattle? Oo, pare. Cool na cool si Bill Gates. Bill Gates ng lelang mo! Sinungaling! Nasaan si Marley? Sa bahay nila. Hindi natuloy ang tour nyo? Tapos tinakbo mo siya? Bakit mo naman siya ginanon, Andrew?
Magkakaibigan tayo, walang lukuhan. Hindi ko siya niloloko. Ba't ka nagtatago? Kokoy, hindi mo naiintindihan eh. Anong hindi ko naiintindihan, ha? Nanaisahan mo siya? Pare, hindi ko na siya mahal. Ayoko na. Hindi ko mapipilit ang sarili ko. Paano yung bata? Bahala siya, hindi siya nag-iingat. Tapos hahabulin niya ako. Ano ako, gago? Talagang gago ka! Pwede ba, Koy? Huwag kang makialam. Hey, Andrew! Wait! Wait! Ma'am, ito na ho yung order niyong hamburger. Andrew! Ang hamburger mo! Hello? 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 Mano po, tay? Wala nang nanay mo, anak. Iniwan niyo na tayo. Isinama pati mga kapatid mo. Alam ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko.
Magkano ang ninakaw ninyo? Higit 4 na milyon po. Yung eksakto, magkano? 4,050,000 pesos po. Gulong-gulo na ho ang isip ko, Father. Ano ho bang gagawin ko? Susuko ho ba ako at isusumbong ko ang mga kasama ko? Abay, wag! Wag muna. Baka masalvage lang kayo at mapunta sa pulis ang pera. Mahirap na. Delikado. Iba na ang panahon ngayon, Iya. Ngayon ay pinagnanakawan na pati ang tahanan ng Panginoon Diyos Santissima. Ano hong gagawin ko? Pag-isipan natin. Samantala, lumuhod ka. Magsisi ka. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Magbalik loob ka sa Kanya. Magdasal ka. At bukas, makalawa, bumalik ka rito, sabihin mo sa akin at sasabihin ko sa iyo kung ano ang iyong dapat gawin. Oh, anong ginagawa pa rito? Makakaalis ka na. Sige! Sige! Gulo ng isip ko! Magsisigaw! Totoo ang sinasabi ko. Si Bill Gates ang pinaka-revolutionary ng capitalist world. Hindi si Adam Smith. Naiintindihan mo ba ako? Oo naman. Masyado mo naman akong ina-underestimate. Yan lagi problema namin eh. Masyado kaming ina-underestimate. Tinatrato kaming baby. Sino si Adam Smith, Aber? Siya ang tinaguriang the greatest father ng capitalism. Sa kanya ang theory ng invisible hand. Wow! Amazing! Saan mo nakuha yan? Of course! Sa computer. See? Sa computer? And you're talking of Bill Gates. Lalong bumilis ang progreso dahil sa ginawa niya. Lalong naging aktibo, una pinaliit niyang mundo at lalong naging aktibo ang competition kahit na may accusation sa US government. Na minomonopolize niya ito. Nakalimutan na ba nila na dahil sa kanya, posible na ang lahat? Marami ng solutions. Naiintindihan mo? Pero maraming capitalist thinkers ang napaparanoid ngayon. Kasi nakita na ng lahat na napakalakas na armas ng computer. Bakit sila napaparanoid? Well-versed ka ba sa away ng capitalism at socialism? At ng iba pang isms? Hindi eh. Okay, Mr. Teenager, isimplify natin. Dito sa atin, di ba may mga rebelding komunista? Yan sila ang isang sektor
ng world socialism. Kaaway ng capitalism ang socialism, okay? Okay. Ito ang tinatawag na ideological clash, okay? Ngayong may access na ang lahat sa computer, nakikita na nga na ito ang pinakamalakas na armas sa pagpasok ng 21st century. Natatakot na ang mga capitalist thinkers. Kasi nga, humahabol na sa pag-explore sa gamit ng computers ang mga socialist. Kumbaga babalik din sila to the world of Bill Gates. My God! What a concept! Okay. Balik tayo sa pagkain ng hamburger. Sarap? Sarap? My God, wala na ba kayo ibang alam kainin kundi hamburger? Ano ba yan? Ang bastos ah! Sino ba to? Oh, Captain! My Captain! Si Marie Paras ang bumaril sa amin. Sino kasama niya? Sino kasama niya? Ibebong sila. Kung pagsaulan kong basahin sa aking isip ang nakaraang araw ng pag-ibig. Ang araw ng pag-uusga ay naririto na! Ulan ng umaapoy na bato! Didilim ang langit! Ang araw ng pag-iganti ay naririto na! Namugad sa aking dibdib. Yaong selyang pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan, ang ikalulubog nitong kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Bingo! Ang nakaraan, panahon ng aliw, sa pagkatimawa at sa pagkaalipin. Tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Anong pag-ibig pa
ang hihigit kaya. Barong Krimen. Tulad Story and ng screenplay pag-ibig by Andrew Hernandez. sa tinubuang Kokoy lupa. Simon. Bojo Anong Mejales. pag-ibig pa And ang Mary hihigit Paras. kaya? Anong pag-ibig Parsere. pa? Wala na. To staff. Mukhang masyado yata Tulad matayog ito. ng pag-ibig May manunod kaya nito. sa Sequence tinubuang 1. lupa. Exterior. Street. Anong pag-ibig pa? Day. Isang bata. Itong taong gulang. Ang mag-isang naglalakad. Sa aba ng mga nawiwiling manliling lang at nagsisipaglamay sa gabi sa paniniwalang ang lahat ay nakakulong tulog. Kapag ka naliwanagan ng sungayang anak ng dilim, ay isang kakilakilabot na ganti ang mamamalas. May lakas na naimpit ng maraming daang taon, mga pirasong patak-patak na lason. Hi! Sige. Saan ka galing? Kung kani-kanino kita pinagtanong. Kung saan-saan kita hinanap. Ang kwento ng studyong ito umiikot sa inyong mag-ama. Ang papa mo, ito ang pugad niya. Mawala man siya, dito at dito pa rin siya babalik. Mahal niya ito pero isinusumpa niya rin. Mahal niya ang ginagawa niya. Ang pagiging skulptor. Pero may guilt siya dahil napabayaan niya tayong dalawa. Mahal na mahal niya tayo pero hindi niya yun naipakita. Naubos ang panahon niya sa sarili niyang giyera. Lumaban siya ng husto para sabi niya, maging totoo siya sa kanyang art.
Tayo ang nasakripisyo. Pero hindi ako nagreklamo. Naunawaan ko siya. Ikaw ang nagsuffer. Bata ka pa. Hindi mo pa maintindihan kung bakit siya ganon. Parang sarili niya ang mundo niya. Ngayong nakikita kong nagiging katulad ka na rin niya, naiisip ko, baka naintindihan mo na siya. Pero hindi pa rin pala. Galit ka pa rin. Hindi nakuha ng papa mo recognition na hinahanap niya. Pero ako, I'm very proud of him. Hindi siya nag-compromise. Alam ko, masayang-masaya na siya ngayon dahil artist ka rin. Nararamdaman ko ang presence niya dito. Lalong-lalo na dyan. Sa hindi niya natapos. Alam mo, minsan sinabi niya sa akin, ikaw ang masterpiece niya. Kung nagugutom ka, may nakahandang pagkain sa'yo sa mesa. Good night. Sir Fernando? Sir Fernando? Sir Fernando? Pare, ano nangyari? Pare, binaril ako ni Merly. Talaga? Oo. Pare, kukuha ko ng doktor, pare. Wag na, pare. Okay lang ako. Gago ka kasi, pare. Shit, grabe ka, ha? Huwag kang magdadala ng computer dito, ha? Kamusta na kaya si Kokoy? Walang balita, pare. Si Merly, pare. Ewan ko. Bakit kaya nagawa sa akin ni Merly ito? Gago kasi ako, eh. Pare, ano gusto mo? Beer. Bili ka nga ng beer.
eh! Sarge. Sarge. Puro ka kasi balagtas at Shakespeare. Shakespeare ka pa dyan. Shakespeare na yan! Anak. Mano po, Nay? Uwi na tayo, Nay. Hindi na ako uuwi, anak. Mas maganda ng ganito, tahimik tayo. Paano si tatay? Kailangan matuto siyang buhayin ang sarili niya. Mahina na siya, Nay. Kailangan niya kayo. Kasalanan niya. Kaya niyang lumakas kung gugustuhin niya. Nasa isip lang niya yun. Ang totoo, takot na siyang gumalaw. Nahihiya na siyang lumabas. At ako na lang parating sinasaktan niya. Akong pinag-iinitan niya. Nagsisisi na siya, Nay. Sinabi niya sa akin. Hindi na, tama na. Pareho lang naman kayo eh. Alam ko naman kung ano gusto niyo eh. Pera? Mukha kayong pera. Perang gusto niyo? Ayan ang pera. Saan mo kinuha mga yan? Ninakaw ko. Para matapos ng problema. Hindi naman perang hinahanap ko sa tatay mo eh. Respeto, anak. Nawala na siya ng respeto sa sarili niya. Wala na rin siyang respeto sa akin. Wala siyang respeto sa atin. Pinabayaan niyang mabulok ang sarili niya. Pati tayo dinamay niya. Anong klaseng lalaki ang ama mo? Sir, ano na pong nangyari sa inyo sa UN? How's the kid? Sinong kid? Yung pong pinulot niyo sa kalsada nung kailan lang? Oh, that poor kid. Oh, well, she's fine. Really, really fine. Actually, she's in good hands. Oh, I'm sorry, dear. Actually, nang dahil sa kanya, ay makapagpapatayo na tayo ng rehabilitation centers for the kids. Maraming kabataan ang matatagpo ang naghihingalo sa mga lansangan. Patuloy ang mga ina sa paghahanap sa kanilang mga anak. Darating ang panganib. Mga walang huya! Mga kasalanan! Mga tampalasan! Makinig kayo! Ang pagluha
Pinto. Isara mo ang pinto! Upo. Upo ka riyan. Ang bag. Akin na! Nasaan naman kasama mo? Nasaan naman kasama mo? Hindi ko alam! Hindi ba alam? Huh? Sasabihin mo sa akin kung saan naman kasama mo! Hindi ko talaga alam! Teniente, si Merly. Okay, pwedeng dito muna ako. We're on the run, pare. Bacho, ipagsindi mo nga ako. Thank you. Nasaan na kaya si Merly? Tulad natin, nagtatago. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Para ako gago. Gago ka talaga. Gusto kong palaki ng anak namin. Ayoko matulad ang anak namin sa nangyari sa atin. Pare, naniniwala ka ba sa anghel? 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 Oo, pare. Anghel. Angel. Yung nasa langit. Ewan ko. Naalala mo ba yung huling trabaho ni Papa? Oo. Yung kulang ang pakpak. Cool yun. Trip ko. Nung mang-hold up tayo, ilang beses siya nagpaita sa akin. Totoo? Oo, pare. Naging totoo yung anghel. Tapos, lagi siya nakatingin sa akin. Malungkot. Nung pumunta tayo sa bangko, nagpaita siya sa akin. Tapos nang hinati natin yung pera, tumuloy ako sa isang hotel. Magmula nun, di na siya nagpaita sa akin. Guni-guni mo lang yan. Ang lahat ay guni-guni. Guni-guni. Andrew? Andrew! Pare! Andrew! Andrew! Andrew, pare!
Sige, ituloy natin ang ritual. Sir Fernando? Mga kaibigan, narito po ang ating news break. Sa ulo ng mga balita, si Pangulong Torres ay darating ngayon mula sa Cambodia. Si Fernando Ayala ay hindi pa rin nahuhuli. Patuloy pa rin ang manhunt sa 4 na teenage bank robbers. Darating ngayong gabi si Pangulong Torres mula sa Cambodia matapos ang 5 araw na pagliliwaliw sa dating killing fields. Humagulgol at nagsusukaraw ang Pangulo nang makita ang napakaraming bungo. At hindi niya naubos ang kanyang kinakaing hamburger. So, langaw. Samantala, si Fernando Ayala, ang notorious serial killer na dating guro, ay hindi pa rin nahuhuli. Sinasabing umaabot na sa 150 ang napatay niya. At sa huling ulat, patuloy ang manhunt sa 4 na teenage bank robbers. Ayon sa huling balita, maraming sightings na ang nai-report subalit wala pa rin makumpirma. Sinasabing sugatan si Andrew at napatay naman ni Merly Paras ang isang pulis sa isang sagupaan. Si Merly ay anak ni Colonel Paras. Ang dalawa pa ay hindi pa umano na-identify. Ang lahat ay guni-guni, Bojo. Ang lahat ay guni-guni.
Lalaruin ng hangin ng mga dahon at tatangayin ang mga kwentong bayan. Ginoong Ermitanyo? Ginoong Ermitanyo? Ginoong Ermitanyo? Ginoong Ermitanyo? Ginoong Ermitanyo? Anong kailangan mo? Handa na ako makipagtalo sa inyo tungkol sa mga payaso ng kamatayan. Humayo ka na, Andrew, at iwan mo ko. Ako ay isa lamang ilusyon. Pero nakikita ko kayo. Nakakausap. Ang lahat ay guni-guni lamang, Andrew. Ang lahat ay pawang guni-guni lamang. Practice ba sa mental hospital ang euthanasia? Ang lobotomy, isang operasyon kung saan ang isang lobe ng utak ay hinihiwa sa sentro o paayon. Ginagawa ito sa mga mental patient upang payapain ang mga ito. Ay isang uri rin ba ng euthanasia dahil nililikha nitong gulay hanggang sa mamatay ang isang baliw? Ibang storya na kung ano ang mangyayari kay Dr. Rufo Laluna sa mental hospital o sa basement ng isang primera klase at pribadong ospital. Pero ang pagkabaliw ni Dr. Rufo Laluna, ang pangunahing tawa ng ating kwento, ay isa ng trahedya. Ganito nagwawakas ang buhay ng isang tragic hero na isang anti-hero. Walang ingay, wala ni anumang kuskus balungos, ni kapiangot na daing wala. Wala liban sa nakakabalisang katahimikan. End of story. Ang galing. Pare, ang galing na storya. Levi Balgus de la Costo, pare. Diba? Tingin niya. Uy, sabi ni Imelda, we practically own everything in the Philippines. Host talaga? Wow! Oh, 4,000. Sabi nila sa kanila daw yung malalaking companies dito sa atin. Yun ang claim nila. Hacker talaga si Imelda. Uy, the best actress yun, ha? Obvious na ako. Oh, pare, ako rin eh. Ikaw, ano? Tara, Jollibee Diba? tayo! Bakdo! Oo. Oh, ba? Pero fast food. Talaga, Wala! Jollibee na lang! Ano? Nagutom na ako eh. Sige na, gusto ko cheeseburger eh. Sarap na eh. Fast food! Burger! Oo nga! Sige! Nagutom na ako. Kumukulo ni Chapo. Fast food na lang! Burger! Burger freak! Burger, burger freak! Freak! Burger freak! Burger, burger freak! Freak! Burger freak! Ayoko na! Burger, burger freak! Freak! Burger freak! Teka, ulitin natin! Burger freak! Ayoko na! Burger, burger freak! Freak! Burger freak! Paano mo to? Burger freak!
Pare, ang galing! Hindi sinasadya at hindi ko napuna. Sarili ko'y nawawala pala. Walang nagawa at hindi nakakilo. Ngunit ang luwa ko hindi tinawag. Natulog lang aking pangin. Ang aking labas, galing kong ibig. May mata ko, ngunit di makakita. May mga kamay, ngunit di makahawak. Na isang buta, hindi naman magkabit. Bakit ganito pa pala ang sinabi? Nawawala ako ng suliran ko. Tumatango-tango at sumasabay sa at. Impressed na sir sa script natin ah. Statement nga raw eh. One of the best, sabi niyo sa mga script thesis ng graduating class. Sip-sip lang ni sir sa atin yun. Nabasa niyo ba yung review niya? Gusto ko yung sinabi niya eh. The youth do not deserve all this violence. Very proud ang dati sa grupo natin. Pati nga si Mama eh. Si Mama at Daddy naman tawa ng tawa sa karakter ko. Lalo na yung mga hamburgers. Pero umiyak sila nung mamatay ako. Pero alam niyo ba, may potential daw na mai-market. Mahuhuli raw ang MTV crowd. Sensors daw magiging problem. Eh, yun naman palagi ang problema, di ba? Si tatay at nanay nga naiyak nung ipakita ko yung telegrama galing sa UP eh. Huwag daw kayong mawawala sa pasasalamat. Siyempre naman. Ang sarap ng hangin. Ang ganda ng mundo. Pero ang gulo. Nakakatakot. Oo nga. Nakakatakot isipin ang bukas.